Sa rehearsal dinner ng kasal ng aking hipag, pagdating ko ay wala akong makitang nakalaang upuan para sa akin. Si Bianca, ang perpekto ngunit malupit na kapatid ng aking asawa, ay ngumisi mula sa presidential table. "Oh darling," malambing niyang sabi, boses na tila pusa, para lang sa mga importanteng bisita ang mga upuan na ito. Naghagikhikan ang aristokratikong pamilya ng lalaking pakakasalan niya. Nagkibit balikat lang ang asawa kong si Victor. "Huwag ka nang gumawa ng eksena, Hana." Hindi ako gumawa ng eksena. Nagpaalam ako sandali para mag-ayos sa banyo at sinimulan ko ang timer para sa pagbagsak ni Bianca. Alam kong darating iyon. Nang tumunog ang pagtama ng baso ng champagne ni Bianca sa Swarovski chandelier, tumahimik ang buong ballroom, eksakto sa plano niya. "Isang toast," anunsyo niya. Ang boses ay puno ng peking init na naniwala ang lahat maliban sa mga tunay na nakakakilala sa kanya. Hinigpitan ko ang hawak sa aking baso, muntik nang mabasag ang tangkay nito sa aking mga daliri. Si Victor, ang asawa ko, ay walang kamalay-malay, abala sa pakikinig sa biro ng isang investment banker sa kabilang dako ng silid. Si Don Damian Laurel ay nakatayo ng may dignidad sa gitna ng charity gala na inorganisa niya. Ito ang bunga ng ilang buwang pagtatrabaho para sa research sa cancer ng mga bata. Sa edad na 65, dala niya ang tahimik na dignidad ng isang taong bumuo ng kanyang imperyo mula sa wala. Hindi tulad ng biyenan kong si Don Nathaniel Cortez, na minana lang ang kayamanan at pinalago ito sa pamamagitan ng mga koneksyon sa halip na inobasyon. Bumaling si Bianca kay Don Damian, ang kanyang pulang labi ay nakakurba sa isang ngiting aakalain ng iba na totoo. Alam ko ang totoo. Para sa pagtitipon nating lahat ngayong gabi, bago tayo magsimula, nais kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo sa pagiging bahagi ng hindi kapani-paniwalang paglalakbay na ito. Kung nag-e-enjoy kayo sa mga kwentong ito ng paghihiganti at hustisya, isaalang-alang ang pag-subscribe. Libre ito at nakakatulong suportahan ang mga kwento ng mga taong tumatangging maging walang laban sa harap ng kalupitan. Ngayon, panoorin natin kung paano sinimulan ni Hana ang pagbagsak ng kanyang hipag. Umugong ang bulungan ng paghanga sa mga bisita. Ang taunang Starlight Gala ang rurok ng alta sosyedad sa aming lungsod, isang kaganapan kung saan ang mga kasunduan sa negosyo ay nasasara sa pamamagitan ng kamayan sa pagitan ng dessert at ang reputasyon ay nabubuo o nasisira sa isang bulong. Bagaman, dagdag ni Bianca, ibinaba ang boses sa isang theatrical whisper na umabot sa buong marmol na sahig. "Kailangan kong sabihin na ang ilaw ay talagang nakakaganda sa iyo ngayong gabi, Damian. Halos maitago nito ang iyong makintab na ulo." Ilang kinakabahan na tawanan ang narinig sa karamihan. "Ano nga ba ang tawag sa iyo sa business profile noong nakaraang buwan? Ang bald eagle ng negosyo?" Tumawa siya ng bahagya, pinaiikot ang isang hibla ng kanyang mamahaling buhok. "Bagaman lagi kong iniisip na mas akma ang buwitre, lalo na kung paano mo inabangan ang merger ng mga pardo." Tumigil ang tawanan. Ilang mamumuhunan mula sa kumpanya ng mga pardo ang nakatayo sa malapit at ang kamakailang negosyo ni Damian ay kontrobersyal ngunit ganap na legal. Pinanood ko ang pagputla ng mukha ni Don Nathaniel habang ipinagpatuloy ng kanyang anak ang pasalitang pag-atake. Sinisira sa ilang segundo ang relasyon sa negosyo na inalagaan niya ng maraming taon. "Bianca," bulong ko ng madiin, humahakbang palapit sa kanya. "Tama na yan." Hindi niya ako pinansin, gaya ng lagi niyang ginagawa. Ang walang kwentang asawa ni Victor, ang babaeng hindi ipinanganak sa yaman at hinding-hindi magiging kabilang sa kanilang mundo. Para sa ating kalbong buwitre, pagtatapos niya, itinataas ang kanyang baso, naway hindi mawala ang kapit ng iyong mga kuko. Ang katahimikan sa silid ay tila isang pisikal na alon na humampas sa lahat. Nahuli ko ang tingin ni Damian sa kabila ng karamihan. Ang bakal sa kanyang mga mata ay hindi mapagkakaila. Malamig, kalkulado, at biglang naging napakadelikado. Hindi lang ito simpleng pagkakamali sa sosyal na pagtitipon. Ito ay pagpapakamatay sa negosyo. Sa wakas ay kumilos si Don Nathaniel, tumawid sa silid ng mabilis para sa isang lalaking kasing laki niya.
Paumanhin, Damian, malakas niyang sabi, hinawakan ng siko ni Bianca nang may halatang galit. Ang sense of humor ng aking anak ay minsan sumusobra sa kanyang kagandahang asal. Wala siyang ibig sabihing masama. Siyempre naman hindi. Pagsang-ayon ni Bianca ng maayos, bagaman iba ang sinasabi ng kanyang mga mata. Sinasadya niya ang bawat salita. Ito ang kanyang maliit na paghihiganti dahil tinanggihan ni Damian ang kanyang alok na pamunuan, ang marketing division ng Laurel Foundation noong nakaraang buwan. Hindi siya marunong tumanggap ng rejection. Walang anuman, sagot ni Damian, ang boses ay napakalamig. Bagaman mag-iingat ako sa mga analohiya tungkol sa mga ibong mandaragit, binibining Cortez. Kahit ang mga buwitre ay may silbi sa kalikasan. Muling tumugtog ang orkestra, desperadong puna ng nakakailang na katahimikan. Sa wakas ay lumitaw si Victor sa tabi ko, pinisil ang aking kamay habang hindi napapansin ang tensyon sa hangin. Ayos lang ba ang lahat? Masigla niyang tanong. Ayos lang, pagsisinungaling ko. Pinapanood habang pinipilit ni Nathaniel si Bianca na lumapit kay Damian. Ang kanyang paghingi ng tawad ay puno ng kaplastikan. Pasensya na kung naging hindi angkop ang toast ko, Damian. Alam mo naman kung gaano ko hinahangaan ang iyong unique profile. Ang pagtango ni Damian ay matigas. Siyempre, Bianca, ang iyong prangkang ugali ay laging katangian mo. Dapat ay doon na natapos iyon. Isang pagkakamaling panlipunan na tinakpan ng praktisadong paggalang. Ngunit sapat na ang panahon na ginugol ko sa pagmamasid sa dinamika ng mga makapangyarihang pamilyang ito upang makilala ang lamat na gumuhit sa pundasyon ng kanilang alyansa. Hindi niya siya mapapatawad kailanman. Isang boses ang bumulong sa aking siko. Lumingon ako at nakita si Zoe Laurel, ang anak ni Damian, at nakakagulat na pinakamalapit kong kaibigan sa mundong ito ng mga pating na nagpapanggap bilang mga socialite. Hindi tulad ng ibang anak mayaman, nagtrabaho si Zoe mula sa ibaba sa kumpanya ng kanyang ama, nagsimula sa mailroom sa kabila ng kanyang apelyido. Ang iyong ama ay laging mapagbigay, diplomatiko kong sagot. Mahinang suminghal si Zoe, iginiya ako papunta sa mga pinto ng terrace. Sa publiko, oo, pero nakita mo ba ang mga mata niya? Sa labas, niyakap kami ng tahimik na gabi. Ang skyline ng lungsod ay kumikinang sa ibaba namin, kung saan nangingibabaw ang Laurel Tower sa tanawin. Ilang buwan nang naghahanap si Daddy ng exit strategy mula sa negosyo ng mga biyenan mo. Pag-amin niya, halos pabulong ang boses. Ang merger na ito kasama ang mga pardo na laging ipinagmamalaki ni Nathaniel, nakatayo ito sa buhangin. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa tuluyang kumakalas si Daddy ay dahil sa kasaysayan ng aming mga pamilya. Tahimik kong tinanggap ang impormasyon, itinabi ito tulad ng isang nakakasa na baril. Sa loob ng 3 taon, tiniis ko ang mga pasaring ni Bianca, ang kanyang paraan ng pagpapaalala na lagi akong tagalabas. Ang babaeng scholar na nakabingwit sa tagapagmana ng mga Cortez, ngunit hinding-hindi mapapabilang sa kanila. Huwag mong ipagkalat yan, mabilis na dagdag ni Zoe. Papatayin ako ni Daddy, pero naisip kong dapat mong malaman. Bago ako makasagot, bumukas ang mga pinto ng terrace. Lumabas si Don Nathaniel, maingay at puno ng artipisyal na saya, ang kanyang braso ay nakakawit sa naninigas na balikat ni Damian. Ang ganda ng kinabukasan, hindi ba, Damian? Kapag naisara na natin ang merger sa mga pardo sa susunod na buwan, dodominahin natin ang buong business sector ng bansa. Tunay nga, sagot ni Damian, ang kanyang ngiti ay pilit at walang laman. Napansin kong hindi ito umabot sa kanyang mga mata, ang parehong mga mata na tumitig sa akin kanina, puno ng tahimik na puot. Mas marami pang bisita ang lumabas sa terrace habang natapos ang fundraising part ng gabi. Nahanap ako ulit ni Victor, nakabalot sa kanyang bula ng pribilehiyo, walang kamalay-malay sa delubyong muntik ng simulan ng kanyang kapatid. Sabi ni Dad, nakalikom tayo ng 400 milyong piso ngayong gabi, pagmamalaki niya sa akin. Pinaplano na ni Bianca kung paano ito gagamitin para sa publicity ng kasal. Siyempre naman, ang nalalapit na kasal ni Bianca kay Alexander Pardo III ay walang kinalaman sa pag-ibig at lahat ay tungkol sa pagsasama ng dalawang imperyo ng pamilya.
Tumango ako at ngumiti, ginagampanan ng aking papel bilang suportadong asawa habang sa loob ay pinag-iisipan ang sapot ng mga kasinungalingan na nagbubuklod sa mundong ito. Eksaktong 10:00, nagsimula ang fireworks, sumasabog sa itaas ng ilog sa makikinang na liwanag. Habang ang lahat ay nakatingala, ginawa ko ang aking desisyon. 3 taon ng banayad na panghihiya. 3 taon ng pagiging tagalabas, pinahihintulutan ngunit hindi tinatanggap. 3 taon ng panunood kay Bianca na durugin ng sino mang humarang sa kanyang dadaanan gamit ang kaswal na kalupitan ng isang taong hindi pa nakaranas ng konsekwensya. Habang sumasabog ang mga kulay sa itaas, iniilawan ang perpektong profile ni Bianca, gumawa ako ng tahimik na sumpa. Magbabayad siya sa kanyang kayabangan. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi kapag perpekto na ang pagkakataon. Aalalahanin ko ang matatalim na tingin ni Damian, ang ibinulong na impormasyon ni Zoe at ang mga bitak sa imperyo ng pamilya Cortez. Walang ideya si Bianca na ngayong gabi sa isang champagne toast at walang isip na insulto, itinanim niya ang binhi ng sarili niyang pagbagsak. 2 buwan pagkatapos ng gala, dumating ang mga imbitasyon na may gintong gilid, nag-aanunsyo ng engagement ni Bianca Elizabeth Cortez at Ginoong Alexander Sander Pardo III. Ang sobre ay mas mabigat pa kaysa sa aking wedding ring. Ang papel ay napakakapal na halos karton na. Dinala ito ni Victor sa bahay na may halong tuwa at kaba. Sabi ni Mama, ito daw ang magiging social event of the year. Paliwanag niya habang pinapanood akong sinusuri ang magarbong kaligrapi. Ang press coverage pa lang ay magpapataas na ng stock ng kumpanya ng 5%. Inilapag ko ang imbitasyon sa aming kitchen counter. Napakagandang romansa. Hindi nakuha ni Victor ang aking sarkasmo. Well, hindi lang naman ito tungkol sa romansa, di ba? Kontrolado ng mga Pardo ang shipping routes na kailangan natin at nasa atin ang distribution network na sinusubukan nilang buuin ng 1 dekada. Hinalikan niya ang pisngi ko. Isang perpektong tambalan. Perpekto para sa lahat, maliban sa mag-asawa mismo. 2 beses ko palang nakilala si Alexander Pardo. Una sa isang charity auction kung saan nakadikit lang siya sa kanyang cellphone buong gabi. At sa isang Christmas party kung saan nalasing siya ng husto at tinawag ang sarili niyang kapatid sa maling pangalan. Dati ay tinatawag siya ni Bianca na mayabang na Pardo bago biglang nagdesisyon na ito na ang love of her life. Ang engagement party, pagkaraan ng 1 linggo, ay ginanap sa Hacienda Cortez, isang malawak na mansyon na may mga hardin na itinampok na sa mga architectural magazines sa buong mundo. Nagsuot ako ng emerald green, alam kong maiinis si Bianca dahil particular niyang hiniling na magsuot ng pastel ang mga bisita para bumagay sa kanyang blush pink na gown. Ang ganda mo, bulong ni Zoe nang mahanap niya ako malapit sa champagne fountain. At mukhang-mukha kang hindi nagbasa ng memo tungkol sa dress code. Ngumiti ako ng inosente. May memo ba? Ang tawa ni Zoe ay umagaw ng atensyon. Ang ganda niya sa isang silver dress na bumabagay sa kanyang buhok na maagang pumuti. Isang katangiang minana niya kay Damian at isinusuot ng may kumpiyansa. Ipinaabot ni Daddy ang kanyang panghihinayang, sabi niya, pinababa ang boses. Biglang may negosyo sa Tokyo. Napaka-convenient, hindi ba? Kumislap ang kanyang mga mata sa kapilyuhan. Kahit nagpadala siya ng napakamahal na vase bilang engagement gift, antique Chinese, pinakapangit na bagay na makikita mo pero mas mahal pa kaysa sa bahay ng karamihan. Sa kabilang dako ng silid, sentro ng atensyon si Bianca. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakaposisyon para saluhin ang ilaw. Ang diamante sa kanyang daliri ay napakalaki, hindi bababa sa 10 carats. Si Alexander ay nakatayo sa likuran niya, mukhang hindi komportable sa kanyang tuksedo, ang atensyon ay paulit-ulit na napupunta sa kanyang cellphone. Mukha silang tuwang-tuwa. Bulong ko. Oh, ecstatic sila, tuyong sagot ni Zoe. Tungkol sa stock options, alam mo bang ang negosasyon sa prenup ay mas tumagal pa kaysa sa aktual na ligawan nila? Tumuloy ang gabi gaya ng inaasahan. Magarbong pagkain, string quartet at walang katapusang champagne. Pinatunog ni Don Nathaniel ang kanyang baso para makuha ang atensyon,
Ang mukha ay namumula sa tagumpay sa halip na pagmamalaki bilang ama. Para sa mga bagong simula, toast niya. Ang tingin ay makahulugang tumatawid sa mga business associates sa halip na sa mag-asawa. At sa pagsasanib ng dalawang dakilang pamilya at kanilang mga kumpanya, sumunod ang magalang na palakpakan. Inilibot ko ang tingin ko, napansin ang halo ng tunay na pagbati at kalkuladong pakikipag-network. Nahuli ng atensyon ko si Ginoong Pardo Sr., nakatayo ng bahagya hiwalay sa selebrasyon. Sa kabila ng aircon, may butil ng pawis sa kanyang noo habang mabilis na nag-i-scroll sa kanyang cellphone. Nang mapansin niyang nakatingin ako, mabilis niyang ibinulsa ang gadget at pilit na ngumiti. Nagpaalam ako kay Zoe at lumapit sa bar. Pumosisyon ng sapat para marinig ang kanyang urgent na bulong sa isang kasama. Wala akong pakialam kung ano ang kailangan nating ibenta, basta panatilihin niyong tahimik hanggang sa ma-announce ang merger sa susunod na linggo. Ininom ko ng dahan-dahan ng champagne, tinatandaan ang pirasong ito ng impormasyon. Ang pundasyon ay hindi lang nagkakalamat, nagsisimula na itong gumuho. Nang gabing iyon, habang nagmamaneho kami ni Victor pauwi, nawala ang kanyang karaniwang masayahing ugali. Mahigpit ang hawak niya sa manibela. Ayos lang ba ang lahat? Tanong ko. Nag-atubili siya. Negosyo lang, wala kang dapat ipag-alala. Asawa mo ako, kung may bumabagabag sa'yo, gusto kong malaman. Bumuntong hininga ng malalim si Victor. Ang merger na ito, kapag hindi natuloy ang deal sa mga Pardo? Tumigil siya, tapos umamin ng labag sa loob. Isinugal ni Dad ang halos lahat dito. Ang kasal, ang merger announcement, ang expansion plans, lahat yan magkakaugnay. Kapag may bumagsak na isa, babagsak lahat. Ipinatong ko ang kamay ko sa kamay niya. Sigurado akong magiging maayos ang lahat. Siyempre naman, mabilis niyang pagsang-ayon. Hindi hahayaan ni Bianca na mabigo ito. Hindi ko na binanggit ang pawis sa noo ni Ginoong Pardo o ang kanyang natataranta na tawag sa telepono. May mga obserbasyon na mas mabuting sarilinin na lang. 3 araw ang lumipas, tumawag si Zoe sa akin ng hating gabi. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto habang mahimbing na natutulog si Victor at sinagot ang tawag sa aming home office. Hana, pasensya na sa abala, pero naisip kong dapat mong malaman. Ang boses ni Zoe ay puno ng pinigil na excitement. Naabot na ni Daddy ang hangganan niya sa mga Cortez. Ililiquidate niya ang lahat ng shares sa kanilang joint ventures bukas ng hapon. Kumabog ang dibdib ko. Bukas? Sigurado ka? Positibo. Handa na ang mga papeles. Tatawagan niya si Nathaniel 2:00 para ibalita. Tumigil siya. Magiging brutal ito. Agad na magre-react ang merkado. Paano ang merger sa mga Pardo? Iyon na nga. Nakatayo ang lahat ng iyon sa pundasyon ng partnership ng kumpanya namin. Kapag kumalas si Daddy, babagsak ang buong bahay ng baraha. Ipinikit ko ang aking mga mata, vinivisualize ang timing. Ang rehearsal dinner ay bukas ng gabi, hindi ba? Nagkunwaring inosente si Zoe. Napakasamang timing naman. Matapos kaming mag-usap, naupo ako sa madilim na opisina. 3 taon ng kalkuladong pasensya ang humantong sa perpektong sandaling ito. Nasa tamang pwesto na ang mga piyesa, ang kalupitan ni Bianca, ang kayabangan ni Nathaniel, at ang kanilang negosyong itinayo sa panlalamang. Kinuha ko ang aking telepono at nag-scroll sa isang numerong bihirang-bihira kong gamitin. Saglit na nag-alangan ang daliri ko bago ko pinindot ang call. Sumagot si Damian sa 2nd ring, alerto ang boses. Hana, ayos lang ba ang lahat? Ayos lang ang lahat. Paniniguro ko, matatag ang boses. Sana hindi ako nakakaistorbo ng ganitong oras. Hindi naman. Anong maipaglilingkod ko? Pinili ko ng mabuti ang aking mga salita. Nabanggit ni Zoe na may pinaplano kang malaking pagbabago sa negosyo bukas. Hindi niya dapat ibinahagi ang impormasyong iyon. Siguro hindi nga, pagsang-ayon ko. Pero ginawa niya at napaisip ako tungkol sa timing. Timing? Gumuhit ako ng pattern sa aking mesa, bumaba ang boses ko sa halos pabulong. Paano kung iurong mo ang timeline mo ngayong gabi? Ang katahimikan sa pagitan namin ay puno ng pagkaunawa. Ngayong gabi, ulit niya ng dahan-dahan. Sa panahon ng rehearsal dinner, ibig mong sabihin? Hindi ako kumpirma o tumanggi. Hindi ko na kailangan.
Ang mahinang tawa ni Damian ay walang halong saya, kundi pagkilala sa isang mahusay na estratehiya. Lagi kang nakakakita ng higit pa sa inaakala ng iba, hindi ba, Hana? Nagmamasid lang ako, simpleng sabi ko. At ngayon gusto mong kumilos. Justice delayed is justice denied, hindi ba iyon ang sabi nila? Mahabang pause. Kung gayon, kailangan kong tumawag sa ilang tao. Siyempre, hindi kita aabalahin. Bago ako makababa, pinigilan ako ng boses niya. Hana, bakit ngayon? Pagkatapos ng lahat ng panahon? Naisip ko ang ngisi ni Bianca sa gala, ang mga tao ng pangmamaliit at ang pagtrato sa akin bilang tagalabas sa sarili kong pamilya. Sabihin na lang natin na naniniwala ako sa perfect timing. Binaba ko ang tawag at naupo ng hindi gumagalaw sa dilim. Bukas ng gabi, ang perpektong mundo ni Bianca ay madudurog at naroon ako para saksihan ang bawat sandali ng kanyang pagbagsak. Dumating ako sa rehearsal dinner kasama si Victor, suot ang isang midnight blue na gown. Wala masyadong palamuti, walang aagaw ng atensyon. Ang gabing ito ay hindi tungkol sa akin. Ako ay tagapagmasid lamang. Ang venue, isang eksklusibong restaurant na nakatanaw sa skyline ng lungsod, ay nirentehan para sa okasyon. Ang mga crystal chandeliers ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa mga piling panauhin. Inayos ni Bianca ang upuan ng may estratehiya. Napansin ko nang may kasiyahan na ang pangalan ko ay nakasingit sa pagitan ng dalawang matandang tiyahin sa mesang pinakamalayo sa bridal party. Ipapaayos ko, alok ni Victor nang mapansin niya. Ngunit ipinatong ko ang kamay sa braso niya. Ayos lang, paniniguro ko. Masaya ako sa pwesto ko. At totoo yon. Ang pwesto ko sa gilid ay magbibigay ng perpektong tanawin sa parating na sakuna. Tiningnan ko ang relo ko ng palihim. 7:45 p.m. Nag-confirm si Damian sa text na nasa ayos na ang lahat. Ang kanyang team ay nagsagawa ng share liquidation ng tahimik sa nakalipas na 18 oras. Ang mga financial news outlets ay inalertuhan na ilabas ang balita eksaktong 8:00 p.m. sa oras na magbibigay ng speech si Don Nathaniel. Dumating ang unang putahe. Ang atensyon ko ay nakapako sa presidential table kung saan nakaupo si Bianca suot ang silver sheath dress. Ang diamond necklace ay kumikinang. Sa 5 minuto bago mag-alas 8, tumayo si Don Nathaniel, hawak ang baso ng champagne. Tumahimik ang usapan. Mga kagalang-galang na panauhin, mga minamahal na kapamilya. Simula niya, ang boses ay puno ng praktisadong tono. Nagtitipon tayo ngayong gabi sa bisperas ng isang mahalagang okasyon. Hindi lang ang pag-iisang dibdib ng 2 tao, kundi ang pagsasanib ng 2 dakilang pamana. Uminom ako ng kaunti sa alak. Bukas, kapag nagpalitan ng sumpaan sina Bianca at Alexander, sementado na ang higit pa sa kanilang pag-ibig. Sila ang bubuo ng kinabukasan, isang kinabukasan ng kasaganaan, paglago at... Biglang nag-vibrate ng malakas ang kanyang cellphone sa mesa. Kumunot ang noo ni Nathaniel, tumingin sa screen. Nanatiling kalmado ang mukha niya, pero nakita ko ang bahagyang paghigpit ng kanyang mga mata. Pinatahimik niya ito at nagpatuloy. Gaya ng sinasabi ko, isang kinabukasan ng walang katulad na oportunidad para sa tumunog ulit ang cellphone at ulit, hindi lang sa kanya ngayon, kundi ang mga cellphone sa buong silid. Ang malalambot na tunog ng notifications ay lumikha ng isang sintunadong simponya na lumunod sa kanyang mga salita. Si Ginoong Pardo ang unang tumingin sa kanyang device. Pinanood ko ang pagkaubos ng dugo sa kanyang mukha, naiwan siyang namumutla sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Nathaniel, putol niya, ang boses ay nabulunan. Ang stock? Ang natitirang sasabihin niya ay nawala ng tumunog ang telepono ni Nathaniel. Isang ringtone na ginagamit lang niya para sa pinakakritikal na tawag. Sandali lang, paumanhin niya. Sigurado akong wala ito, pero hindi ito wala lang. Mula sa glass partition, kitang-kita namin ang pagbabago ng ekspresyon ni Nathaniel. Kawalan ng paniniwala, galit. Parang nanonood ng isang rebultong nabibitak mula sa loob. Muli siyang lumabas sandali, ang mukha ay lukot. Anong ibig mong sabihing nag-withdraw siya? Ang sigaw niya ay nagpatahimik sa orkestra. Ang basong hawak niya ay nabasag sa sahig.
Imposible niyan. Ang papeles ay hindi pa pinalalabas hanggang sa susunod na linggo. Nanigas ang silid. Ang kamay ni Bianca ay lumipad sa kanyang leeg. Hawak ang kwintas na tila sinasakal siya nito. Papa? Ang boses niya ay may bahid ng takot na ngayon ko lang narinig. Hindi sumagot si Nathaniel. Sumisigaw siya sa telepono, tumatalsik ang laway. Tawagan mo siya ulit. Sabihin mo kay Laurel hindi niya pwedeng gawin ito. Ang announcement ay, sa Lunes pa. Ang pangalang Laurel ay umugong sa silid. Nagsimulang mag-check ng sarili nilang telepono ang mga bisita. Ang mga singhap at bulungan ay naging panic. Bumagsak ang Cortez Industries ng 43% sa after-hours trading. Basa ng isang bisita ng malakas. Pinutol ng Laurel Enterprises ang lahat ng ugnayan sa Cortez Industries, epektibo kaagad, dagdag ng isa pang boses. Inaasahang magwi-withdraw ang Pardo Global sa merger talks. Si Ginoong Pardo Sr. ay sumuray-suray, ang kulay niya ay naging abo. Kumapit siya sa mesa pero nagmintis at bumagsak ang mukha sa kanyang chocolate souffle. Ang sumunod na kaguluhan ay katakam-takam. Nagmadali ang mga waiter para tulungan si Ginoong Pardo habang ang mga business associates ay nagkukumpulan sa mga sulok. Tinatawagan ang kanilang mga broker. Nanatiling nakatayo si Bianca na parang estatwa. Ang realisasyon ay gumuhit sa kanyang perpektong mukha. Hindi lang ito problema sa negosyo. Ito ang katapusan ng lahat ng kanyang plano. Ang kasal. Bulong niya, tapos lumakas. Ang kasal. Paano na ang kasal? Nasa telepono na si Alexander, nakatalikod sa kanyang fiancé habang nagbibigay ng utos sa kanyang financial team. Ang kilos na iyon ay nagsabi ng lahat. Kapag pinapili sa pagitan ni Bianca at ng pera ng pamilya, walang laban si Bianca. Nawala ang composure ni Bianca. Sinugod niya si Victor na nakangangaring nanonood. Gumawa ka ng paraan! Sigaw niya. Ang kanyang manikyuradong kuko ay bumaon sa braso ni Victor. Tawagan mo ang mga contacts mo, hindi pwedeng mangyari ito. Tumingin si Victor nang walang magawa mula sa kanyang kapatid, patungo sa kanilang ama na nakasalampak na sa upuan. Wala tayong magagawa, B, mahina niyang sabi. Kung kumalas na ang mga Laurel, wala akong pakialam kung anong ginawa niya. Tumaas ang boses niya na nakababasag ng eardrum. Ayusin mo! Nanatili ako sa aking upuan. Kalmadong iniinom ang aking wine. Nagtagpo ang tingin namin ni Bianca sa gitna ng kaguluhan. Ang kanya ay puno ng desperasyon. Ang akin ay puno ng kasiyahan. Sa isang saglit, dumaan ang hinala sa mukha niya. Pero mabilis itong napalitan ng panik nang magkamalay si Alexander's father at agad na tinawagan ang broker nito. Pagdating ng hating gabi, wala na ang lahat sa restaurant. Umalis na ang mga Pardo nang walang paalam. Tanging ang pamilya Cortez na lang ang naiwan, tulala. Bumalik kami ni Victor sa Hacienda Cortez, kasama sina Nathaniel at Bianca. Ang bahay, na puno ng bulaklak para sa seremonya bukas, ay parang punerarya. Nagkulong si Bianca sa kwarto habang si Nathaniel ay nasa study room kasama ang isang bote ng scotch. Sumapit ang umaga kasama ang hindi maiiwasang anunsyo, kanselado ang kasal. Natagpuan ko si Bianca sa kanyang kwarto, napapaligiran ng mga regalo na ibabalik na ngayon. Ang kanyang designer gown ay nakasabit, nanunuya sa perpekto nitong ganda. Wala siyang makeup, magulo ang buhok. Nang tumingala siya, namumugto ang mga mata niya. Pero alam ko, hindi siya umiiyak dahil sa pag-ibig. Umiiyak siya para sa imperyong nawala sa kanya, para sa estadong naglaho sa isang gabi. Masaya ka na ba ngayon? Paos niyang bulong. Sumandal ako sa hamba ng pinto. Bakit naman ako magiging masaya na kanselado ang kasal mo? Mapait ang tawa niya. Huwag ka nang magpanggap. Nakita kita kagabi. Nag-enjoy ka sa bawat segundo. Hindi ko itinanggi. Iniwan ko ang kwarto ni Bianca nang walang sagot. Alam naming pareho kung ano ang nangyari. Sa hallway, muntik ko nang mabangga si Victor. Nasa study room si Dad, sabi niya, garalgal ang boses. Kaakusap niya si Damian Laurel buong gabi. Tumango ako, nagkunwaring nakikiramay. May progreso ba? Sinuklay ni Victor ang magulo niyang buhok gamit ang kamay. Wala, ayaw magpatinag ni Laurel. Inalok na ni Dad ang lahat. Mas malaking shares, board positions,
Ang sagot lang ni Damian? Paulit-ulit niyang tinutukoy ang formal letter na pinadala ng legal team niya. Sumandal si Victor sa pader, biglang nagmukhang matanda para sa edad niyang 32. Sabi doon, effective immediately, all ties are severed. Walang negosasyon. Mula sa baba, narinig ang tunog ng nababasag na gamit. Napangiwi ako. Ang mga antik sa bahay na ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Bumabagsak pa rin ang stock, patuloy ni Victor, tinitingnan ang telepono. Down 62% na ngayon, tinatawag na ito ng business press na Black Friday. Tumingin siya sa akin, namumula ang mga mata. Sirang-sira na tayo, Hana. Hinawakan ko siya sa braso. Hindi sira, nagbago lang. Hindi mo naiintindihan. Ang bahay, ang mga bakasyunan, pati personal accounts namin, lahat nakatali sa stock ng kumpanya. Isinugal ni Dad ang lahat para sa merger sa mga Pardo. Lahat? Tanong ko, may halong tunay na gulat. Inaasahan ko ang pinsala sa pananalapi, pero hindi ang ganap na pagkaubos. Tumango si Victor. Kaya tumagal ang negosasyon sa prenup dahil itinatago ni Dad ang liquidity issues namin. Gusto ng mga Pardo ng garantiya na hindi natin isa pang kalabog mula sa baba, maibibigay ng wala ang merger. Dapat magpahinga ka na, mungkahi ko. Mahirap ang araw bukas. Tumawa ng mapait si Victor. Bukas, magsisimula kaming magbenta ng assets para bayaran ang mga pinagkakautangan. Bukas, magpupulong ang board kung dapat bang bumaba si Dad sa pwesto. Bukas, haharap ang mga abogado namin sa SEC para sa insider trading allegations na misteryosong isinampa ng kung sino. Nanatiling neutral ang ekspresyon ko. Ang reklamo sa SEC ay ideya ni Zoe. Nang tumalikod si Victor para umalis, huminto siya at tinistitigan ako. Alam mong mangyayari ito. Hindi ito tanong. Ang mga mata niya, na katulad ng sa ama niya pero mas mainit, ay nakapako sa akin. Hindi naman sa ganon, maingat kong sagot. Hindi ko inasahan ang laki ng pinsala. Pero may alam ka. Lumapit siya. Nung inannounce ni Dad ang merger, hindi ka nagulat. Nung bumagsak ito, handa ka. Sinalubong ko ang tingin niya. Matapos ang mahabang sandali, isang kakaibang ekspresyon ang dumaan sa mukha niya. Hindi galit, kundi parang respeto. Paalalahanan mo ako na huwag kang maliitin kailanman. Tahimik niyang sabi bago naglakad papunta sa luma niyang kwarto. Ang sumunod na linggo ay parang slow motion na banggaan ng sasakyan. Isinadokumento ng media ang bawat masakit na detalye ng tinawag nilang The Cortez Collapse. Napilitang mag-resign si Nathaniel. Ang private jet ng pamilya ay kinuha ng mga creditors. Ang social death ni Bianca ang pinakamatinding panoorin. Ang mga kaibigan na nag-aagawan sa pwesto sa kasal niya ay biglang hindi na sumasagot sa tawag. Ang kanyang social media ay naging ghost town. Sinamahan ko si Victor sa opisina ng abogado ng pamilya pagkalipas ng 10 araw. Kailangang ibenta agad ang apartment sa Makati, paliwanag ng abogado. Pati na rin ang rest house sa Batangas at ang property sa Tagaytay. Si Bianca naman ay hindi matanggap ang pagkatalo. Paano ang mga personal kong gamit? Ang jewelry collection ko ay insured ng 400 milyong piso. Tumikhim ang abogado. Ikinalulungkot ko, karamihan sa koleksyon mo ay binili gamit ang pondo ng kumpanya. Naka-inventory na ang mga iyon para sa liquidation. Imposible, hinampas ni Bianca ang mesa. Regalo ni Papa ang mga iyon. Regalo na binili gamit ang kumpanya bilang tax write-off, pagtutuwid ng abogado. Nang umalis kami, nagtatalo pa rin si Bianca. Sa elevator, tahimik kaming sumakay ni Victor. Mananatili ka ba? Bigla niyang tanong. Sa akin, ngayong... Ikinumpas niya ang kamay sa sitwasyon. Hinawakan ko ang kamay niya. Sa tingin mo ba pinakasalan kita dahil sa pera mo? Malungkot ang ngiti niya. Iyon ang gusto ng lahat mula sa amin. Hindi ako katulad ng lahat. Totoo naman, hindi ko pinakasalan si Victor dahil sa pera, pero hindi rin dahil sa pag-ibig nung una. Pinakasalan ko siya dahil mabait siya nung malupit ang pamilya niya. Pero ngayon, habang hinaharap niya ang pagbagsak ng may dignidad, napagtanto kong lumalim na ang pagtingin ko sa kanya. 2 araw ang lumipas, inimbitahan ako ni Zoe sa lunch.
Para sa arkitekto ng pinakaeleganting paghihiganti na nasaksihan ko, sabi niya, itinataas ang baso ng tubig. Ngumiti ako ng tipid. May magaling akong katulong. Nagbigay lang si Daddy ng oportunidad. Mula sa bag niya, naglabas siya ng maliit na velvet pouch. May dala ako para sa'yo. Sa loob ay isang kwintas ng South Sea Pearls. Nakilala ko agad ang mga ito. Suot ito ni Bianca sa kasal ko habang malakas na nagkokomento tungkol sa presyo nito kumpara sa aking simpleng pendant. Paano mo? Bahagi ito ng asset seizure. Nakuha ng kumpanya ni Daddy sa liquidation at naisip niyang baka magustuhan mo. Ngumisi si Zoe. Isang tropeyo para sa tunay na nanalo. Nagtawanan kami, bagaman parang hungkag ang tawa ko. Ang paghihiganti, natutuklasan ko, ay hindi kasing tamis ng inaakala ko. Hindi nito binura ang mga tao ng panghihiya. Binalanse lang nito ang timbangan. Nang sumunod na weekend, bumisita ako sa Hacienda Cortez sa huling pagkakataon. Wala na si Bianca. Balita ko ay tinanggap niya ang alok ng isang pinsan na tumira sa guest house sa probinsya. Sa master suite, bukas ang safe at walang laman, maliban sa ilang alahas na itinuring na personal na gamit ni Nathaniel. Nakilala ko ang ilan, mga ibinigay niya kay Bianca na iniwan na lang. Isang diamond tennis bracelet, sapphire earrings at emerald pendant. Inilagay ko ang mga ito sa aking pitaka. Hindi para itago, kundi para sa isang layunin. Nang gabing iyon, nagbigay ako ng anonymous donation sa Children's Cancer Charity na nag-host ng gala kung saan nagsimula ang lahat. Ang hiling ko ay i-auction ang mga alahas. Ang simbolo ng estado ni Bianca ay popondo ngayon sa Kawanggawa na ginamit lang niya noon bilang palamuti. Lumipat kami ni Victor sa isang simpleng townhouse sa Quezon City. Luma na ito pero pumapasok ang araw sa bintana. Ito ang unang ari-arian na pagmamay-ari namin na walang koneksyon sa yaman ng pamilya. Maliit lang, sabi ni Victor habang nagbubuhat ng kahon. Sa atin naman, pagtutuwid ko. Talagang sa atin. Tinatanggap na ni Victor ang pagiging guro sa isang business school. Isang malaking pagbaba sa sweldo pero nagniningning ang mga mata niya kapag nagkukwento tungkol sa pagtuturo ng walang anino ng kanyang ama. Nagulat ako nang bumisita si Nathaniel makalipas ang isang buwan. Ibang tao na ang hitsura niya, nakasimpleng polo at khaki pants, wala na ang luxury watch. Magandang lugar, sabi niya, tumitingin sa sala namin. Walang insulto, simpleng obserbasyon lang. Iniwan kami ni Victor saglit, nagkaroon ng hindi komportableng katahimikan bago tumikhim si Nathaniel. May utang akong apology sa iyo, Hana. Tinaasan ko siya ng kilay. Nung unang dinala ka ni Victor sa bahay, ang tingin ko sa iyo ay, tumigil siya. Mababa? Dugtong ko. Tumango siya. Mali ako, ikaw lang ang nakakita sa amin ng malinaw. Ikaw lang ang nakakita kay Bianca ng malinaw. Kumusta siya? Tanong ko. Tumingin si Nathaniel sa kanyang kape. Nahihirapan. Inalok siya ng pinsan niyang si Marcos ng posisyon sa pagtuturo sa isang finishing school sa Switzerland. Tumawa si Nathaniel ng walang saya. Si Bianca, nagtuturo ng etiquette, alam ko ang irony. Sa edad na 28, si Bianca ay ipinatapon sa Switzerland. Masyado ko siyang pinalaki sa layaw, pag-amin ni Nathaniel. Mula nung mamatay ang mama niya, akala ko maibibigay ko ang lahat para mapunan ng nawala. Oo, simpleng sang-ayon ko. Ginawa mo nga. Tumango siya, tinatanggap ang katotohanan. Nang umalis siya, tila nabawasan ang bigat sa kanyang balikat. Nang gabing iyon, sinabi ni Victor sa akin, sinabi ni Dad ang pinag-usapan niyo. Sinabi rin niya na nilapitan siya ni Damian Laurel 2 taon na ang nakakaraan para maghiwalay ng maayos. Pero tinanggihan ni Dad. Sinabi raw ni Laurel na nag-aalala siya kung paano katratuhin ni Bianca. Naalala raw niya ang namayapa niyang asawa. Tinitigan ako ni Victor. Hindi ka lang basta tumawag nung gabing yon, di ba? Matagal mo nang nilalaro ang larong ito. Hindi ako sumagot agad. Mahalaga pa ba yun ngayon? Tanong ko. Hindi, sabi niya matapos ang ilang sandali. Ngumiti siya nang may halong pagkamangha. Nakakatakot ka. At mahal kita dahil doon. 6 na buwan ang lumipas. Umuunlad si Victor sa akademiya. Isang gabi, may proposal siya. Nag-lunch kami ni Damian Laurel, sabi niya. Interesado siyang suportahan ang isang bagong venture.
Kasama tayong dalawa. Isang linggo ang nakalipas, nasa opisina na kami ni Damian. Nagbago na ang landscape, paliwanag ni Damian. May puwang kung saan dating nakatayo ang Cortez Industries. Isang puwang na nagpapahalaga sa etika higit sa expansion. Sa tingin mo kaya naming punan yun? Tanong ko. Ngumiti si Damian. Sa tingin ko, hawak nyo na ang plano para doon. At ganoon na ipanganak ang Horizon Partners. Kumuha kami ng maliit na team at nagsimulang bumuo ng relasyon sa mga kliyente na kapareho namin ng pananaw. Si Nathaniel naman ay nagsimula ng maliit na consultancy firm. Ang mga kliyente niya ay maliliit na negosyo na hindi niya papansinin noon. Iba na siya, puna ni Victor. Nandun pa rin ang drive pero nakikinig na siya sa mga tao ngayon. 8 buwan sa aming bagong negosyo, may dumating na sobre mula sa Switzerland. Walang return address, walang sulat. Sa loob ay isang postcard na may litrato ng Starlight Gala. Nakilala ko agad ang kuha. Ito ang sandali bago ipahiya ni Bianca si Damian. Galing kay Bianca? Tanong ni Victor. Tumango ako. Anong ibig sabihin niyan? Realisasyon siguro. O pagtanggap. Ang litrato ay kumakatawan sa simula ng kanyang pagbagsak. Sa pagpapadala nito, kinikilala niya ang hustisya ng nangyari. Halos 1 taon matapos ang pagbagsak ng mga Cortez, inimbitahan kami ni Zoe sa dinner. Siya na ang bagong CEO ng Laurel Enterprises. Magpapakasal na ako, anunsyo niya. Kanino? Kay James Pascual, nagtuturo siya ng literatura. Walang business merger, walang alyansa. Pag-ibig lang. Ang kasal ay simple at payak. Sa reception, lumapit sa akin si Damian. Hindi ko akalain na makikita ko ang araw na ito. Isang Laurel na nagpapakasal dahil sa pag-ibig sa halip na leverage. Habang pinapanood namin sina Zoe at James na sumasayaw, lumapit si Victor sa akin at inalok ang kanyang kamay. Humakbang ako sa kanyang mga bisig, gumagalaw sa sahig ng may gaan ng magkapareha na nakaligtas sa bagyo at lumabas na mas matatag. Nasa likod na namin ang nakaraan. Ang hinaharap, maliwanag at puno ng posibilidad ay nasa harapan namin, ganap na sa amin.